everyone, whether you are a Tagalog, sabi ko nga, Bisaya, kima Muslim ka, kima Bicolano, you should avoid yung slur. Maraming magagalit yan eh. Balita ko kasi si Mayor Sara nag-react. Kasi ang hipon kasi is slur sa Manila, ang hipon, parang maganda ang katawan pero ang muka pangit. Yung Manila kasi uso-uso eh. You know, but yung sensitivity ng tao, when you talk, lalo na mga ganon, ibang lugar, it's always a sense and sensibility. Dili ka mo, kaya dito mag-careful. Kita dito marami tayo. Kaya kasasabi ko lang mga dito lumad, Muslim, Kristiyano, respeto pati pakikisama. Do not demean or degrade anybody. As long as may tao, yung human being, you must make sure that yung dignity ng tao. Mag-react kasi yung, ewan ko, ang balita ko, nag-react daw si Vice Mayor Pulong. I do not blame him. Kasi pag ang nandoon rin, baka masampal ko pa. Mayor, mahirap eh. Yung ganon. Lalo na yung babae. Mga babae may insulto. So may advice to, kasi saan ka pumunta, iwasan mo talaga yan. Dito, mamukutit na lang, ganon. Kung may mga Muslim doon, na babae. Mayor Sara suggested to have him as persona non grata. He even suggested Arts Council. Pagka ganon, hindi ka na makabalik na Davao. I mean, nobody can really stop you from coming in or going out. But if you are declared a persona non grata, it simply means that the city does not welcome you. That you are not needed here. Kung artista ka tapos ganon ang ano. I cannot blame, I do not blame the Vice Mayor for reacting. Mahirap yan. Sabi ko nga, mabutit na lang. The most sensitive dito sa mga ganon, yung mga Muslim ko. Pagka nagkamali, papatayin ito. Lalo ng Davao. Be careful kasi mix ang kultura dito. May kultura ng Tagalog, kultura ng Bisaya, kultura ng Muslim, kultura ng Chinese na lumad. As ang bagong generation, it's all mixed up in one subculture. May subculture ang mga tao dito. We do not say mga in-check, you know, we always say na Filipino, Chinese descended Filipino. So yung mga Chinese kasi dito, hindi mo na tawagin in-check yan eh. You just call them Filipino. Do not make any distinction. Mayor, if ikaw yung nasa audience area na nung party na yun, tapos narinig mo na sinabing hipon ang mga babae sa Davao, I may perhaps confront him. And ang problema nga yung bagaan rin kamay ko pagka ganon. Lalo na sa mga babae. I'm trying to protect everybody here. When I protect everybody, it doesn't mean only the physical being. I protect their honor. Most especially sa mga lumad, respetuhan natin yan kasi sila yung original dito. The Muslims are way ahead of us here in Mindanao. Do not, kasi sabi ko, halo-halo ang kultura dito. Nagsali-sali ng kultura ng Chinese, kultura ng Bisaya, kultura ng lumad. So tayong taga Davao, alam na natin, we know how to handle. We do not make derogatory remark. Slur yan derogatory. And I said, masamang nangyari po, I do not blame them. I mean, ang nangyari ng ganon, I can perhaps, mahirap kasi ang ano ka ng reaksyon na masaktan yung tao. I-welcome niyo pa po ba siya if ever na gusto mo? Well, pag ang city council niyan I cannot prevent the city council. If it's just a form of a resolution, hindi ko kontrolado yan. Unless it is an ordinance where I participate to sign it into law, but that does not include approving a resolution. That's the drift, that's the sense of the city council. Now you must remember that the city council is the representatives of the people, first and second districts. So kaya magsabi yan sila persona non grata, it simply means that Davao City and the entire population does not want you.
Ako naman sa kanya, I can always apologize and then maybe tingnan natin. Hindi naman tayo yung vindictive na we are a forgiving race. Lalo na tayo dito sa ito yung mga pangyayari ito, sabi ko sa inyo na just take it easy. Pag may mali dito, mga businessmen, construction, gano'n, we do not pursue them to the ends of the world to harass. Kung may mali dito o gano'n na simple na walang permit gano'n, then we try to correct. O sige, gawain mo ito. Parang gano'n. I have reached the point na hindi ako naghahabol ng mali. Hinahabol ko yung napapasubo, paano ko tulungan.